nagtadano ng kanyang isusunod. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Pariseyong nagsisampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moses. Mayroon palang panubala yung mga Pariseo na sumasampalataya na yung mga hindi na sumasampalataya kailangan sila i-circumcise, tuliin at utusang ganapin ang kautusan ni Moises. Alam naman natin na pagkaangkot ng iyong pagpapatuloy para dahil sa kautusan ni Moises, obligado kang sumunod sa batas ni Moises Kasi ang circumcision simple na ikaw nagpapasakot sa sambahayan ni Israel ayon sa laman Yan palatandaan yan na mga Hudyo, yun ang kanilang pinagbangapure yung pagiging circumcision naman So, gusto ng Pariseo, makapagmula ka kailangan na niya makahintil, i-circumcise. Pero anong hinamin ng isa sa mga apostol tungkol sa panukalan ng mga Pariseo? Sinunod pa nila? Talatang Ngayon nga, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pangatok ang batok ng mga lagad na kahit ang ating mga magulang, ni kaya man na hindi maaaring makadala? Tama, napakaliwanag. Apostol na ito ng ating Panginoon sa Kristo umaamin na kahit ang ating mga magulang, ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Kaya po na ang desisyon nila sa 28 upang wag natin sila natangan ng lalo mabigat na pasanin ay anong ilagan, baboy ba? Isang palang paliskis, dugo, binigti. Yun talaga naman natin Kasi maganda talagang kautusan ni Moises Pero mo sa batas ni Moises, makahinto ka lang na nakapatay na ipis, maglalaba ka na ng damit. Pag nalaglagan yung banga mo na lalagyan ng tubig, itatapon mo yung tubig, papasagin mo yung banga. Pag yung babaeng merigla, isa din siya marumi. Yung naupuan ng babaeng marumi, yung nakaupo sa akin, yung babaeng marumi pa rin. Napakasinabi yung batas ni Moises na hindi na ito naayon sa panahon Kristyano. Ang problema sa ating mga kapatid, saan ba sila napapagulang yan? Saan ba sila napapagulang? Di mo ba sa Israel na sumusunod sa kautusan ni Moises? O sa Israel na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo? Kasi nabigat na yung bata niya, kaya nga ano ang yaya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga gustong lumaki sa kanya. Kung sila niyo, 2 minutes. Kung sila ito, wala yung talatangan. Dapat 10 minutes ko lang. Hindi kayo na. Kung sila ng Mateo. Magsipagito sa akin, kayo lahat na nagpapagalat ng mabibigat ang luba, kayo aking papangingin. Pasanin ninyong aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamot, mapagtugmog ang puso, masusuntunan ninyo ang kapahingan ng inyong mga kaluluwa. Ang kakaliwanag ng ipinadaan niya ng ating Panginoon Kristo. Magsiparito kayo sa akin at kayo aking mapagpapahinahin kasi mabigat nga yung pautusan na inyong Moises At napakadakila yung ginaalaya na yun, mapapahinahan na inialok ng ating Panginoon Kristo. Kasi hindi lang yung kapahinahan mula sa mga mabigat sa araw ni Moises, kundi kapahinahan rin sa ating mga kasalanan. Ang tao kasi na nagkakasala, nagpasan ng mabigat yan, walang pahinga yan At yun, napakadakila ng kapahinahan na yun, kaya lang hindi yung napaksa Nandito tayo sa kanya, yan ang ating Panginoon Kristo na, pumarito tayo sa kanya kasi magaan yung kanyang pasan Iinamin na namin ako sa Pablo, ayaw niya natin magulang, tayo ba hindi maaaring makadala. Bakit ganyan ipagpapasan pa ninyo? Hindi ba yung papasan ng mga apostol? Salamat. Yung, meron ito. Check na lang yan. Okay, palakpakan mo natin, So, ano ba ako? Dito lang ba ako sa gitna? Isa lang mic natin Okay. Magtatanong ho ng 5 minutes. Running time din ito, Brother Billy. Wala akong iba, kundi mamaya ko na ako ipakikilala kung sino itong magtatanong na ito. Banggitin ko lang kanyang pangalan. Si Brother Rene Pinescosas. Palakpakan naman natin. Okay, Brother Rene, pwede ka na tumayo. Okay, 5 minutes Okay. Sige. Magandang gabi sa iyo, Pastor. Ginamit niyo yung Lucas 15, na tungkol sa alipugama, nakatawika ninyo ay nag-alaga ng baboy. Kaya ang conclusion nyo ay pwede mag-alaga ng baboy. Hindi na talaga. Ang tanong ko, kailan siya nag-alaga ng baboy? Nung na kay Kristo o nung wala kay Kristo? Wala
sinasabi sa talata. Walang sinasabi doon sa talata kung kailan. Yung panahon walang ano doon. Kasi talinhaga na yun. Okay. So, uulit yung tanong, kailan ba siya nag-alaga ng baboy? Nung siya nasa pagtalikod sa Panginoon o wala? Unang-una, ang halibughanganak, nasa kalagayan yun ng bibig na kalagayan eh. Kaya nasa pagtalikod yun, nasa pagtalikod. Sa mga pwede na amin mo, nakapag-alaga ng baboy, eh sa pagkasaan daw, nasa pagtalikod. Okay, next question sa ito. Nung bumalik yun, sigurado, hindi nag-alaga yan. May isang tanong ko sa iyo, meron pa, pastorator, marami ko eh, no? Okay. Binagin mo kanina yung gawa, Gis. Ang conclusion mo ay, para sa iyong explanation, literal yung ipinakita sa kanya ng Panginoon. Dahil lang sa hindi ginagawa mo, totoo hindi. Pangit tayo ng tungkol sa mga hayop. Pangit tayo siya, pero literal o hindi? Okay, literal na kahulugan. May literal na. May diwa, dual senses. Dual siya, parang, sige, dual senses siya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo ganito, saan mo kinuha yung interpretation mo? Bago siya nagising o nung siya tulog pa? Okay. Ang interpretasyon ko doon, nung si Apostol Pedro ay nagugutom. Yun ang sagot ko. So, nagugutom si Apostol Pedro. Nagugutom, kailan na pagkain. Sa makatuwid, ayon kay Pedro, may kahulugan yun nung siya nakakakita ng pangitanin. Oh. Yung unang kahulugan yun, naunawaan niya yun eh. Yung pangalawa, yung kasunod doon, kasi dual senses nga yun eh. Yung pangalawa, hindi nga ganong na ano. Nasahin mo nga sa amin sa Biblia na yung unang nakita niya, naunawa niya? Sa yung Biblia? So, sa letra por letra, sa diwa, wala sa diwa. Pero sa kahulugan, doon lang ako. Sige. Next question ko ba? Ano ba ang ginamit doon? Ano ba ang nilinis ng Panginoon? Pastor Arthur, yung koinon o yung akataton? Eh, ang nakalagay doon, lahat ng klaseng uri ng hayop eh. Eh, walang pinagito kung makataton ano. Basta kang dyan, makikita doon, naisang magdumag si ayaw na Pedro eh. Pero, ayaw na Pedro ba eh. So, ang tinatanong ko kasi ayon sa teksto, doon sa response ng Panginoon na binigay kay Pedro, nilinis niya, ang tinatanong ko sa iyo, alin sa dalawa? Koinon o akataton? Yung akataton, siyempre, marumi. Yung akataton, kasi ang nilinis, yung marumi. Alam mo naman, nilinis yung malinis. So, yung akataton ay nilinis at yung koinon hindi. So, bakit hindi lahat nilinis? Yun ang magiging conclusion. Next question ko ito ganito. Luminit. Sige. Nung may pinakita yung ulambo, Bumot. Ay, sorry. Meron ba doon malinis at marumi hayop? Walang letra por letra, pero understood nyo, nagkatawin marumi kasi ngayon ako sa Pedro eh. Dahil hindi mo yun. At alam nyo, walang hindi kailangan ng literal na ito, at sinayawan tayo. Walang literal. Tanong mo lang naman kung meron o wala. Meron. Meron marumi. Kasi hindi ako malinis, marumi. Ano ang nakalagay marumi? Mababasa ba yung marumi niya sa Greek? Nasa Greek yun. Walang direct lang. Hindi, ang tanong ko sa'yo, nasa Greek yung marumi doon sa kumot. Eh, tinawag na ko sa pa. Ang tanong ko sa'yo kung mababasa sa Greek yun. Eh, hindi na kailangan ka. Hindi mo pwede. Hindi ka... Siya ko sa letra ng pakita na yung Ang tanong ko sa'yo, Ginoong Arthur, yung sinasabi mo doon sa kumot na naabin yung lahat ng uri na hayop, binanggit ba yun na yun ay karumalduman na hayop? para kay Apostol Pedro na isang mundo. Ang mundo man sa kanya, kaya nga inayawan niya eh. Lahat ay karumalduman. Eh, hindi ba sa akin lahat eh. Ang may karumalduman, may karumalduman. Kaya nga inayawan niya. Okay. So, ang next question ko sa iyo, ito ba ha? 20 seconds. Sige. Okay. Sige. Ang sabi mo kanina, ang nilinis ay yung akataton. Kung mabasa ko sa iyo, no, ang nilinis ay hindi ka akataton at koinon. Akalitin mo, tapos na ito? Wala man. Ano? Sinabi mo kanina. Maliwanag yan eh. Nilinawin ko sa lupa. Pagka nilinis, siyempre, marumi. Alam ka nilinis. Ayun. Sige. Okay. So, yan po. Ang tayo, unang salpukan. Mga kaibigan, ang
magsasalita po sa negative side, dito po sa The Adventist Apologetic Ministry, ang presidente po at tagapagsalita at evangelist ng grupong ito. Wala pong iba, kundi si Brother Rene Pinascona. Wait a minute. Ito ko ninyo, nakapamuro pa. Galing kasi ako sa kasala kanina. Kami ni Brother Johnson. Ito yung nakasama pa ko. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. At lalo dito sa ating mga bisita na first time na makarating dito sa ating bulwagan. At ngayong gabi ay, of course, pinasasalamatan natin si Pastor Arthur sa kanyang lakas ng loob para tayo ka namin dito. Yun ang ating isa sa kanyang inahangan natin sa kanya. Sapagkat bagamat tayo